Hello po! Welcome back here sa Bonum Magos. Magandang araw po sa inyong lahat. Collective, in today's video, alamin natin kung for those of you no, na wala kayong communication sa person ninyo, blinak kayo or blinak mo yung person mo pero gusto mong malaman kung mag-uusap pa ba kayo ulit or yun nga, gusto ba niya makipag-communicate and alamin din natin kung bakit o ano ang sitwasyon. Okay, na dapat ninyong malaman. I'm gonna start with Aries down to Pisces. So, una, alamin muna natin, no, collective, kung gusto bang makipag-usap ang person mo or magre-reach out ba siya. Okay? So, Aries down to Pisces. Sa mga in separation, no communication, makikipag-reach out ba ang person nila or makikipag-communicate, gustong makipag-usap, alamin natin. And then, we're also gonna find out, alamin din natin kung bakit niya gustong makipag-usap sa'yo or anong gusto niyang sabihin or anong sitwasyon. Okay, alamin natin. Aries down to Pisces. Yung timestamp, mga madam answer, pakitignan na lang sa comment. Okay, nakapin po yon. Yung mga zodiac signs. Okay, malalaman yung timestamp. So, hanapin nyo yung timestamp. Okay, nakalagay. So, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. And then, alamin natin kung bakit. If ever na gusto makipag-communicate, bakit niya gustong makipag-communicate sa'yo? Bakit kanya gustong kausapin? At kung hindi naman, bakit rin hindi? Bakit ayaw na niya makipag-usap sa'yo? Tignan natin, alamin natin, okay? Let me adjust my camera so you can see. Alright, Aries to Pisces situation. Bakit? If makipag-communicate sila sa person nila, bakit? At kung hindi naman, bakit naman? Bakit ayaw? Alright, tignan natin. Aries down to Pisces. Now again ha, this is a general reading. So hindi ito magre-resonate sa lahat. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Okay, let's start with Aries. Okay. Wait, collective muna. Two of Wands. I feel like karamihan sa inyo right now, collective, you are comparing your situation with your current relationship, with your, if you are in a relationship right now, kino-compare ninyo itong ngayon at yung past person ninyo. For some of you, meron na kakikitang plano. Okay? For some of you, yung person mo parang tinitignan niya kung saan maganda magiging future niya. Okay, let's start with Aries. Aries, yes, gusto mag-reach out yung person mo, possibly because meron pa siyang nararamdaman. For some of you, Aries, you could be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn energy. Okay, bakit niya gustong makipag-usap? I feel like the reason why, for some of you, Aries, is either ikaw ang gustong makipag-usap sa person mo because you want to control the situation, or for some of you, gusto mong maging seryoso ang person mo sa'yo. And the reason why, for some of you,
if this, nakikita ko sa energy, basahin ko lang ang energy ha, and then kayo na ang i-apply niyo na lang sa situation niyo kung mag-resonate sa situation niyo. Basta meron ako nakikitang energy dito na may person dito na gusto niyang makontrol ang situation and minamanifest niya. Ang gusto niyang mangyari is maging seryoso ang person na ito sa relationship. Maging loyal, maging... I think the reason why, but with the Knight of Wands, mukhang, for some of you, Aries, yung person mo is on and off. And controlling, manipulative, lalong-lalo na sa pera. I think the only reason why this person wants to talk to you is because gusto niya lang humingi ng pera, namumblema siya sa pera, or this person wants to control you. Ano lang siya, mabait lang siya sa'yo if meron kang maibigay, Aries, or like, pagdating sa pera, mapapaamo mo siya, mabait siya pagdating sa pera, mukhang madali siyang kausap, maganda siyang kausap, maganda ang relationship niyo, maganda ang pakikitungo. Okay, but be careful with the Knight of Wands kasi on and off to. Okay, on and off. Very manipulative ang person mo, no? Controlling, narcissistic, Aries, or ikaw to. Okay? But definitely, gustong makipag-usap ang person mo. Gusto kang i-reach out. Let's move on to Taurus. Yes, this person, this connection has a very strong connection. Okay, malakas ang chemistry ninyong dalawa. See the situation. Kaya lang, right now, gusto muna niyang mapag-isa. And the reason why, Taurus, posible na, I feel like for a lot of you, Taurus, the situation here is, merong tao dito na hindi klaro, may tinatago, isolated. For some of you, binibigyan ka ng silent treatment, but gusto niya pa rin mag-reach out. There is this energy na parang, nandun pa rin yung magnetic pull. Kumbaga, na-attract pa rin yung person mo sa'yo. And mag-uusap pa rin kayo in the future. Okay? Andun pa rin yung kakausapin ka. Gusto niyang mag-reach out. But, with the 4-5 of Wands, there is may regret. Sino tong nagsisisi? Ikaw or siya? 5 of Cups. Merong tao dito na parang disappointed. Kasi mukhang may tinatago. With the Hermit, may tao ditong iniiwasan ka ba, Taurus, ng person mo? With the Hermit, may umiiwas dito. Kasi, siya, with the 5 of Cups, para bang, tawag nito, disappointed yung person mo. Upset. Okay, upset siya. Galit yung person mo for some reason. Kasi, okay, nakikita ko yung reason dito. Nakikita ko. For some of you, Taurus, ikaw yung galit. Okay, you may be dealing with a Pisces or a Cancer here with the Moon card. For some of you, Taurus, it could be a Virgo na tahimik. Hindi sinasabi sa'yo lahat. Kaya ka parang sad na sad. Okay? Nakikita mo yung kamalian niya. Ang ayaw mo sa kanya kasi very, siya, aloof. Hindi pala kwento. Hindi sinasabi sa'yo lahat. Hindi very open. Palaging may tinatago. To the point na parang binibigyan ka ng rason para pagdudahan siya. Tama ba? Pero mag-uusap pa rin kayo. And this person will reach out. Let's move to Gemini. Gemini, yes, mag-uusap kayo and magre-reach out itong person na to. Gusto kayang kausapin. Let's see the situation. For some of you may be dealing with a water sign, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, or a Taurus, Virgo, Capricorn. I think the reason why naghiwalay kayo is because
itong person na to is not loyal. Hindi siya seryoso with the Knight of Pentacles, or mabagal kumilos. Parang ang tagal. Parang, kumbaga, tagal niyang mag-propose, tagal niyang walang kusa, hindi mapagbigay, hindi seryoso. Kaya, someone here is in the Nine of Swords energy, kung saan laging nag-aalala, worry, depressed. Okay? In the Knight of Wands, parang nakakapagod yung relationship na to. Napagod na ba kayo sa relationship ninyo, Gemini? Are you dealing with a water sign na nakakapagod? Ikaw lahat ang nag-aalala. Kasi with the Nine of Pentacles, posible na itong person na to, pagdating sa pera, hindi marunong humawak ng pera. Ikaw lagi ang dumidiskarte. Yung ganon. Parang ikaw lagi ang nagwo-worry sa saan kayo kukuha ng pagkain araw-araw. Paano kayo mabuhay? Ikaw ba lagi ang nag-aalala, or yung person mo? Okay? But definitely, mag-uusap pa rin kayo. Okay, let's move to Cancer. Cancer, mag-uusap pa rin ba kayo? Maybe. Okay, for some of you, maybe dealing with Aquarius na. Maybe, mag-uusap. Maybe, andun yung parang, with the Seven of Swords energy, mukhang meron tao ditong sinungaling. Ikaw ba yan, Cancer, or your person? For some of you, ikaw, Cancer, ang tingin ng person mo is sinungaling ka, tuso, okay, magnanakaw, ano pa, manloloko with the Seven of Swords, tuso. Kung hindi naman ikaw to, Cancer, posible ito yung person mo. Kaya hindi kayo nag-uusap. Let's see kung anong situation. Third party. Third party! Oh my God. Strong third party. Four of Wands. Kinasal. Kasal na. Three of Pentacles. Third party. Triangle. The Lovers. Third party nga talaga. The reason why parang alanganin na magkausap kayo ulit because of the third party. Meron na kasing involved na sa iba. Okay? Attached na, ayan. But with the Lovers, andun pa rin yung, temptation. Andun yung temptation. But I feel like meron ditong umiiwas. Possibly yung person mo, Cancer, or ikaw. Kasi, but meron pa ring energy na may naguguluhan. Hindi makapag-decide kung kakausapin ko ba siya, magre-reach out pa ako. Pero andun pa rin yung attraction. Kumbaga, andun pa rin yung pull, no? Kaya lang, I think parehas na kayong involved, o yung person mo is involved na sa iba, kasal na. Okay? The reason why hindi nagwo-work is because magulo ang third party, right? Okay, Leo. Punta na tayo kay Leo. Magre-reach out pang person mo, maybe, nag-iisip pa siya. Okay, nag-iisip pa siya. Nagdi-decide pa lang yung person mo, Leo. Pinag-iisipan pa lang niya. Okay? Tingnan natin yung sitwasyon. Heartbroken. Meron ditong heartbroken. Okay. I feel like right now, yung person mo, Leo, gusto muna niyang mag-heal. Okay, the reason why yung person parang alanganin is because nasasaktan pa rin siya sa nangyari. And parang gusto muna niyang mag-focus sa sarili niya with the Nine of Pentacles. Gusto niyang maging financially independent with the Seven of Pentacles. Your person is taking the time. It takes time to heal. And your person is in the process of, I feel like right now, yung person mo, Leo, is parang focus muna siya sa sarili niya. Okay, focus muna siya sa sarili niya right now. Ginagaling niya ang sugat ng ang kanyang puso at damdamin, emotional healing, physical healing, mentally, physically, emotionally, spiritually hurt yung person mo, Leo. Kaya parang na-trauma na siya, kaya hindi na sure kung makipag-reach out pa siya sa'yo or hindi. Okay, nag-iisip pa siya.
Kasi right now, nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon. So, focus muna siya sa sarili niya ngayon. Okay? Punta na tayo kay Virgo. Magre-reach out ba ang person mo? Yes, magre-reach out. Mag-uusap pa rin kayo, kakasapin pa rin, ka pa rin niya, pero andun na yung boundaries, okay? Yeah, kakausapin ka niya. I think your person is, Virgo, yung person yung person mo, very, very prangka dito sa mga goals niya sa buhay. I think sasabihin niya na talaga sa iyo, Virgo, na iiwanan ka niya. Oh my God. Sasabihin niya sa iyo na gusto ko nang maging malaya and maiba na akong plano sa buhay. Okay? I think your person right now is mas pipiliin niyang maging single kesa be in a relationship na lonely, walang nangyayari, with the Five of Pentacles, malungkot, walang nagugutom, alam mo yun, kumbaga, hindi mo kayang buhayin. O practical yung person mo, Virgo. Parang, mas gusto niyang, ayaw niyang maghirap sa relationship. Practical. Mataas ang pangarap ng person mo with the Ace of Swords. Madami siyang plano with the Chariot. Very ambitious yung person mo with the Chariot and Ace of Swords. For a lot of you, Virgo, you may be dealing with a Cancer or Aquarius, Gemini, Libra na mataas ang pangarap, mataas ang ambisyon. Ayaw magdusa sa relationship eh. Ayaw tawag nito. Ang init. Wait lang. Okay, let's move on to Libra. Libra, yes, kakausapin ka ba ng person mo? Magre-reach out siya. Kaya lang, for some of you matatagalan kasi kailangan yung habaan yung pasensya nyo. Okay? Libra, pagdating sa person mo, let's see what's the situation. Alamin natin kung bakit. Yeah, your person needs more time. Lumabas yung Temperance 2 beses is a confirmation na talagang your person needs time to think about this. Ayan the Hierophant, pinag-iisipan pa niya kasi marami pa siyang gustong ma-achieve sa buhay. Kaya siguro Libra, parang meron pa siyang ibang inuuna, okay? Meron siyang ibang mga pinoproblema, kaya bigyan mo siya ng time para mag-reach out. I feel like matagal pa bago kayo mag-uusap, pero kakausapin ka niya. Kaya lang ngayon sa ngayon, parang gusto muna niyang humingi ng space. The person needs space with the Hierophant and Temperance. The person needs space kasi with the World card, madami siyang mga pangarap eh. Madami siyang mga pangarap sa buhay. Okay, and the reason why matatagalan, pag-isipan niya ng mabuti. Kasi the person wants to make sure na okay ang lahat. There's something about that na ayusin niya ang sarili niya, could be, okay? Pero magre-reach out. Okay, Scorpio. Yes, magre-reach out ang person mo. Let's see, bakit kaya? For some of you, I feel like your person, the reason why bakit kanya gustong kausapin is because your person is very controlling when it comes to money. I feel like Scorpio, the reason why this person kausapin ka lang niya, magre-reach out lang siya kung mayroon kang maibibigay sa kanya. Okay? For some of you, may be dealing with a Libra, doesn't have to be. Someone who's very dishonest, okay, and very sakim sa pera. I feel like very controlling din pagdating sa pera. So magre-reach out lang siya pag may gusto siya sa'yo with a Magician. May gusto siyang makuha sa'yo. And it has something to do with money. Okay? Sagittarius. Yeah, maybe kakausapin ka. Bakit maybe? Okay, yung person mo may tinatago. Madami siyang kinakausap.
busy siya sa hindi niya alam mo, yung person mo with the Sun card and the Seven of Swords, meron siyang mga tinatago, okay? And I feel like may ibang tao dito na nagpapasaya sa kanya, Sagittarius, kaya parang, nagja-juggle siya, dalawang person gina-juggle niya, kaya parang, maybe kausapin ka niya kung nasa mood siyang makipag-usap sa'yo, madami siyang chinachat with the Eight of Wands. Madami siyang ka-chat, madami siyang ini-entertain, nag-entertain siya ng iba. With the Seven of Swords, very siya sa mga galawan niya. Alam mo yun, parang sigurado niya na hindi mo siya mahuhuli. Okay, very smart. Okay, Capricorn, let's see kung magre-reach out ka, kasapin ka. Maybe, why maybe? Parang galit pa rin siya yung iba sa inyo, Capricorn, nag-iisip, yung iba sa inyo hindi siya makikilos, maibang mundo, wala sa sarili ngayon. Capricorn, ayan o, may iba siyang mundo. For some of you, parang gusto nang mag-move on yung person mo. Okay, parang nag-iisip siya kung pinag-isipan pa niya with the Hangman, kung kakausapin ka niya or hindi. Pero may plano siya na mag-move on na sa relationship ninyo, Capricorn. Okay, punta na tayo. Capricorn, for some of you, you may be dealing with a Pisces, air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Strong Aquarius here. Okay, Aquarius, punta na tayo. Kakasapin ka ba niya? No. Hindi ka niya kakasapin. Bakit? Okay. Kasi, focus siya sa family ngayon. Happy na siya sa family niya. And hindi ka niya kakasapin kasi okay na okay pa siya sa family niya. Okay? And with the star, mukhang feeling niya wala ng pag-asa sa... Okay, ito, napipick up ko ko. The reason why hindi ka niya kakasapin, feeling niya talunan siya. Ina-accept na niya na defeated siya sa relationship niyo. Defeated siya, parang wala ng pag-asa. Nawawalan ng pag-asa ang person mo na bumuo ng pamilya. Okay? Ito ang pangarap niya Pangarap niya na maging happy kayo in a relationship. But, the reason with the King of Pentacles, mukhang iba sa inyo, very practical yung person mo. Kung saan siya okay, kung saan masagana ang pamumuhay niya, doon siya. Kumbaga, hindi niya kayang mabuhay ng hindi komportable. Kung saan siya komportable, kung sa tingin niya ang magiging buhay niya ay komportable, doon siya. Very practical yung person mo. So, for some of you, yun ang napipick up kong energy. Okay, I don't know why. Aquarius, this is your energy. Galing. Okay, Pisces, kakasapin ka ba? Magre-reach out ba? Yes. For some of you na taga-ibang bansa ang person mo, nasa malayo ka sa isa, bakit kanya kakausapin? Gusto niyang, okay, ayaw kanyang bitawan, Pisces. Gusto niyang maging kayo forever. In love ang person mo, kaya although lagi kayo nag-aaway ba, kahit madaming challenges, gusto niyang ma-overcome to. Okay, kakasapin ka niya, i-reach out niya. Ang gusto niyang sabihin is, gusto niyang ma-overcome yung mga challenge ninyo as a couple. Talagang gusto niyang maging kayo forever. In love ang person mo sa'yo, Pisces. Gusto niyang tumanda, nakasama ka. Ikaw ang gusto niya makasama habang buhay, pagtanda, and gagawin niya lahat para sa'yo. Okay, i-give up niya lahat para sa'yo. With the Seven of Wands, lahat ng challenges, obstacles, okay, haharapin niya, accept niya, haharapin niya, basta maging kayo. Like, through thick and thin yung person mo, okay? For some of you, nasa malayo ang person mo. For some of you, foreigner. Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Collective. Ayan, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Down to Pisces, let me know if nag-resonate po sa inyo ang yung reading. Abangan nyo mamaya yung kung magbabalikan naman kayo. And alamin natin kung
kung bakit kayo magkakabalikan. If ever hindi, alamin din natin kung bakit hindi. So, yan po ang reading. Maraming salamat sa mga bago. Diyan wag po kayong huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Libre lang. And by the way, this coming Saturday, may libreng pahula. Around 7 or 8 ako mag-start. In the morning ha. Kasi pag 9 na tayo mag-start mga madam, sobrang init na. Okay, so I'll see you on Saturday. Huwag po kayong aalis kasi meron pa ako yung mga flex na mga items na baka magustuhan ng iba. So, stay put, I'll be right back. But now, ingat po and God bless. Maraming salamat. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulungan ka nito ang crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil. Okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pang malakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay na mga third party, mga nila, kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo, ayan, kahit saan pwede nyong ilagay, okay? Pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin, ayan, pampahatak po ng pera, okay? Mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte, okay? Wanfu, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page Ladybug PH kung gusto nyong bumili. Ayan mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay? Lakas makasosyal to mga madam. For only 300 pesos each. Ayan. Paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan. Okay. Because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to. Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay? Message na kayo. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so mga naghanap po ng pampaswerte. Ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet
stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So, ano-ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299. Ngayon, isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So, for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH.